Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-asawang Pilipino sa Australia na matagal nang nagsasama sa iisang bubong. Ngunit isang di karaniwang pang-aabuso pala ang nagaganap sa kanilang relasyon. Bago ko ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Sina Engracio at Erlinda Songkuan ay higit 40 years ng kasal. Si Engracio ay isang retiradong accountant na ngayon ay isa ng driver para sa mga batang may kapansanan. Ang 75 years old na mister at ang kanyang 69 years old na misis na si Erlinda ay aktibo sa kanilang simbahan at sa grupong Couples for Christ. Meron rin silang 4 na anak na may kanya-kanya ng buhay. Masaya ang naging takbo ng kanilang pamumuhay simula nang mag-migrate sila sa Australia ilang taon nang nakakalipas. May sarili na silang bahay at naitaguyod sila ni Engracio ng maayos at si Erlinda naman bilang housewife ay naalagaan ang kanilang mga anak hanggang sa paglaki. Napanatili din niyang malinis at maayos ang kanilang bahay. Ipinagmamalaki pa nga niya ang magandang halamanan na kanyang inayos sa entrada ng tahanan ng pamilya Songkuan. Makikita din sa kanilang social media account na mahilig silang mamasyal at marami na ring napupuntahang mga lugar. At gaya ng ibang pamilyang Pilipino ay napanatili nila ang kanilang relasyon sa kanilang mga anak kahit na sila ay malalaki na. Kilala sina Engracio at Erlinda na mga mabubuting miyembro ng komunidad na ni minsan ay hindi makikitaan na naging bayolente o palaaway. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, ibang-iba pala ang nangyayari na hindi aakalain ng mga nakakakilala sa kanila. Noong 2018, lumala na ang pagsasama ng dalawa. Araw-araw na silang nagbabangayan. Lagi na sila noon nag-aaway tungkol sa pera at pagtataksil daw ni Engracio. Kaya't noong February 2020 napagkasunduan nilang magdiporsyo, ngunit hindi nila ito formal na naihain sa korte dahil na rin panahon ng COVID noon. Kahit sa iisang bahay sila nakatira ay hiwalay na kwarto na silang natutulog. Kahit na ganito ang kanilang sitwasyon, tuloy pa rin na sinisigawan ni Erlinda sa Engracio tungkol sa kung anong pagdududa niya o kaya sa kanilang problemang pinansyal. Ayon sa anak ng mag-asawa na si Catherine, isang araw nagising siya dahil sa pagtatalo ng kanyang mga magulang sa kusina. May nakita daw kasi si Erlinda na isang birthday card sa garahe na nakapangalan kay Engracio. Bigla na lang daw nagwala at nagsisisigaw si Erlinda habang may hawak na kutsilyo sa kusina at hinampas pa si Engracio ng tsinelas. Gusto daw kunin ni Erlinda ang cellphone ni Engracio at tingnan ang mga messages dito. Inakusahan ni Erlinda ang kanyang asawa na nambababae. Dumagdag pa dito ang nawawalang pera nila na hinala ni Erlinda ay ginamit ni Engracio sa kanyang kalaguyo. Humigit kumulang na $17,000 o 640,000 pesos sa pera natin ngayon ang nawawala daw sa kanilang bank account. Pero itinanggi lahat ng ito ni Engracio. Wala siyang ibang karelasyon at wala din siyang kinalaman sa nawawalang pera. Bukod pa doon ay may nakita din si Erlinda na isang underwear ng babae sa kanilang bahay, kaya't kinompronta niya ang asawa dito. Inamin naman ni Engracio na minsan ay pumunta nga siya sa isang massage parlor para makipagtalik, ngunit 6 na taon na itong nakakaraan. Noong May 2, 2020, pumasok si Erlinda sa kwarto ni Engracio habang siya ay natutulog. Bigla na lang siyang binato ng remote control ng TV at hinampas siya. Nagsisisigaw na naman si Erlinda at tinawag siyang sinungaling. Dahil dito, tumakbo daw siya at pumunta sa garahe para hindi magising ang natutulog nilang anak. Pero sinundan siya ni Erlinda. Tinakot ng misis ang mister gamit ang pliers na hawak nito. Pero nadisarmahan siya ni Engracio. Ngunit hindi tumigil si Erlinda at patuloy siyang sinisigawan nito kaya't naisip niyang kailangan na niyang patahimikin ng asawa. Tinakpan ng kamay ni Engracio ang bibig ni Erlinda. Ang isang braso naman ay kanyang nilagay sa leeg at sinakal ito hanggang sa mamatay na umabot ng mga 15 to 20 minutes. Nang mapagtanto ni Engracio na napatay niya ang asawa, inayos niya ang pinangyarihan ng krimen para pagmukain na nagpakamatay si Erlinda. Tinakpan niya ang katawan ng mga damit, mga karton at nilagyan ng lubid ang leeg ng kanyang asawa.
Matapos ito ay iniwan ni Ingracio ang katawan ni Erlinda at hinayaang madiskubre ng kanilang anak. Natataranta na umalis si Ingracio ng bahay at tumakas. Maya-maya pa isang miyembro ng pamilya ng mag-asawa ang dumating sa bahay at nakita ang katawan ni Erlinda na wala ng buhay. Kaya tumawag siya ng mga pulis na dumating din agad sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa otopsiya, namatay si Erlinda bandang 1:00 ng hapon. At dahil wala sa bahay si Ingracio, siya ang naging pangunahing suspect sa krimen. Dahil dito isang helicopter ang ginamit ng mga pulis para hanapin si Ingracio at kalaunan ay nakita ang sasakyan nito sa Blacktown Railway Station. Siya ay nahuli at inaresto sa Richmond Railway Station bandang 3:00 ng hapon at dinala sa Windsor Police Station kung saan siya kinasuhan ng murder at kinulong pansamantala habang inaantay ang kanyang paglilitis. Sa kanyang pagkaaresto, sabi ni Ingracio na wala siyang ibang magawa kundi ang patahimikin ng asawa. Hindi na raw niya kayang tiisin ng lahat dahil kailangan na niya ng konting kapayapaan at kalayaan. Base sa mga nakalap na ebidensya at panayam sa mga kamag-anak ng mag-asawa, noong April 30, ilang araw bago ang krimen, nag-text si Ingracio sa kanilang anak para sabihin na 3 beses na siyang hinampas ng tsineles ni Erlinda, pero hindi siya nang laban. Naging paranoid daw si Erlinda at hindi naniniwala na wala siyang ibang babae, kaya't hiniling niya sa anak na pakalmahin ang kanilang nanay. Pagdating ng May 1, ang cellphone ni Erlinda ay may mga larawan ng bank statements at isang birthday card na nakita niya sa garahe. Maraming beses din siyang tumawag sa bangko. Sa patuloy na investigasyon ng pulisya, nakausap nila ang babaeng nagpadala ng birthday card kay Ingracio. Dito ay nilinaw niya na magkaibigan lang sila ni Ingracio at walang namamagitan sa kanila. Sa interogasyon nalaman ng mga pulis na bumili si Ingracio ng kutsilyo at naisipang magpakamatay na lamang sa harap ng puntod ng kanilang namayapang anak. Tingin ni Ingracio na lason ang pag-iisip ng kanyang asawa, bunga ng pagsusulsol ng iba at hinala nito na may karelasyon siyang ibang babae. Dagdag ni Ingracio, lagi siyang inaabuso at sinisigawan. Halos araw-araw daw itong ginagawa sa kanya. Kaya't napilitan siyang lumipat ng kwarto dahil sa takot na baka patayin siya ni Erlinda at alam niyang nagtatago ito ng kutsilyo sa kanilang kwarto noon. Lagi daw siyang inaalipusta, inaasar at binubuli ni Erlinda. Madalas din daw siyang tutukan ng kutsilyo nito at hinahampas ng tsinelas kahit habang nagmamaneho. Ayon pa kay Ingracio, sa tingin niya ay lumabis ang kanyang reaksyon sa nangyari pero nakapagdesisyon na raw siya para sa ikatatahimik ng kanyang buhay. Imbis na mamuhay ng miserable, ginawa niya ang krimen para matigil na ang pagbubulyaw ng misis. Sa paglilitis ay naghain si Ingracio ng not guilty plea sa kasong planadong pagpatay, pero umamin siya sa kasong hindi sinasadyang pagpatay sa asawa. Sinabi niya sa korte na self-defense ang nangyaring krimen. Napilitan daw siyang lumaban nang bigla siyang sinakal ng asawa. Inihayag niyang mahal niya si Erlinda at hindi niya magagawang mambabae na gaya ng ibinibintang ng asawa. Depensa niya ay nawalan siya ng kontrol at nagpadala sa bugso ng damdamin dahil napuno na ito sa lahat ng pang-aapi na naranasan niya. Ipinakita din ng panig ni Ingracio na wala siyang anumang record ng karahasan. Nalaman din sa korte ang mga dinanas ni Ingracio sa pagsasama nilang mag-asawa. Sa maraming taon, si Erlinda ay naging controlling, agresibo, bayolente at laging pinagbabantaan si Ingracio. Minsan din daw na binato ni Erlinda ang kanyang cellphone kay Ingracio habang ito ay nasa banyo. Madalas siyang tinatawagan ni Erlinda at tinatanong kung nasaan kapag aalis ng bahay. Pinagbintangan din siya ni Erlinda na kasama nito ang girlfriend, pero hindi naman ito totoo. At napatunayan din sa korte na kahit kailan ay walang naging ibang babae si Ingracio. May pagbabanta ding binitawan si Erlinda na papatayin siya kapag nahuling nagloloko. Nang ipinalarawan ang itsura ni Erlinda kay Ingracio ay mukha daw itong galit na tigre. Isang beses pa nga daw hiniling ni Ingracio sa kanilang anak na babae at sa pastor ng simbahan ng mag-asawa na tulungan silang magkasundo.
Ito daw ay nagpapakitang hindi niya sinasadyang patayin ang asawa. Dagdag ni Ingrasio, hindi na siya masaya sa kanilang pagsasama ni Erlinda, pero hindi siya maaaring umalis dahil sila ay aktibo sa simbahan noon at naisip niya ang sasabihin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Bilang saksi, sinabi naman ng nakatatandang kapatid ni Erlinda sa korte na sila ay 15 na magkakapatid. Ang ilan sa kanila ay nasa Pilipinas habang ang iba ay pumunta rin ng Australia. Ayon sa kanya, wala siyang narinig na anumang gulo sa pagitan ng kanyang kapatid na si Erlinda at asawa nito. Sinabi rin ng hipag ni Erlinda na ni minsan ay hindi niya narinig na nag-away ang mag-asawa at wala siyang narinig na usapan tungkol sa paghihiwalay ng dalawa. Huli niyang nakausap ang kapatid noong kaarawan nito noong April 6, 2020. Nagsalita din ang isa pang anak nila Ingrasio na si Ana. Sabi niya nabigla siya sa mga pangyayari. Hindi niya akalain na ganoon nakalala ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Dahil nga panahon ng COVID ay hindi niya nagawang dalawin ang mga magulang ng ilang buwan. Hindi mo aakalain na may hidwaan na pala sa pagitan ng mag-asawa dahil ang kanilang mga larawan sa social media ay hindi nagpapakita ng anumang problema. Lagi silang nakangiti at magkayakap. Dagdag pa ni Ana na mabait ang kanyang ina at laging handang tumulong kanino man. Isang manugang ang nagsabi na dahil sa pangyayari, 2 magulang ang nawala sa pamilya nila. Ayon naman sa prosekusyon, hindi sila naniniwala sa depensa ni Ingrasio. Dahil malinaw na naghihiganti daw si Ingrasio kay Erlinda, kaya may motibo itong patayin ang asawa. Ayon din sa hukom nang sinimula ni Ingrasio na sakali ng asawa, hindi naman nang laban ang asawa nitong si Erlinda, kaya hindi niya dapat itinuloy ang pananakal. Dagdag ng judge na hindi kailanman mapapahintulutan ng lipunan ang pagkitil sa buhay ng tao bilang solusyon sa hindi pagkakasundo ng isang mag-asawa. Dapat daw si Ingrasio ang magprotekta sa kanyang asawa at pamilya, pero ang kabaliktaran ang kanyang ginawa, kaya't marapat lamang na siya ay maparusahan. Napag-alaman ng korte na si Ingrasio ay walang criminal record at wala ding record ng domestic violence. Dahil dito binanggit ng hukom na mababa ang tsansa na gagawin muli ni Ingrasio ang krimen. Kaya't noong November 2022 nahatulan si Ingrasio sa kasong hindi sinasadyang pagpatay. Isinaalang-alang ng judge sa paghatol kay Ingrasio ang kanyang katandaan. Kaya't siya ay binigyan ng parusang 7.5 taon na pagkakabilanggo at maaaring mabigyan ng parole sa May 2025. Nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari dahil sa isang iglap na sayang ang 40 years nilang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi talaga dapat pinaabot pa sa pananakit at verbal na pang-aabuso ang isang relasyon. Mainam na lumapit sa mga kapamilya, kaibigan at mga eksperto na makakatulong, hindi lang sa taong inaabuso pati na rin sa nang-aabuso. Huwag ding iisipin ang sasabihin ng iba sa diborsyo kung ang iyong pisikal at mental health naman ay magdurusa. Hindi natin aakalain na nangyayari din pala na ang babae ang mang-aabuso sa kanilang mga mister. Kaya na lamang ng isa pang kwento na nabasa ko rin habang ginagawa ang videong ito. Sina Richard at Sherry Spencer ay tila may isang perpektong pamilya. Si Richard ay isang matagumpay na IT designer habang si Sherry naman ay may senior na posisyon sa Ministry of Justice. Ang mag-asawa ay nakatira sa isang malaking bahay na may 6 na kwarto sa East Yorkshire kasama ang kanilang 3 anak na babae. Ang tila perpektong buhay ay may inililihim pala. Walang tigil na isinasailalim ni Sherry ang kanyang asawa sa pang-aabuso, pag-alipusta at pananakot sa loob ng 20 years. Naranasan ni Richard ang patuloy na pisikal at verbal na pang-aabuso, pagdura at pagsuntok sa kanya ng asawa na nagdulot ng mga pasa at gasgas na tinatakpan niya ng make-up bago lumabas o pumasok sa trabaho. Sa isang pag-atake gamit ang bote ng alak, nag-iwan ito ng permanenteng sira sa kanyang tenga. May pagkakataon pa ngang hindi niya pinapasok si Richard ng bahay kahit na panahon nito ng taglamig o kaya umuulan. Kinokontrol din siya ni Sherry sa pananalapi na minsan pinipilit pa siyang kumuha ng loan pambayad sa kanilang mga bakasyon.
Kwento ni Richard na kung subukan niyang pigilan siya o pigilan ang pag-atake sa kanya, ang susunod na pagganti ni Cherie ay magiging 10 beses na mas masahol pa. At para matiyak na itinatago niya ang pang-aabuso, magbabanta si Cherie na babaliktarin niya ang asawa at palalabasin na si Richard ang masama sa pulisya. Kaya't hindi daw mananalo si Richard kahit ano pa ang gawin niya. Buti na lamang ang mag-asawa ay bumili at nag-install ng mga CCTV ng mga anak sa kanilang panganay noong 2015. Dahil nga't malaki ang bahay ay naisipan nilang maglagay ng mga camera para lubos na mabantayan ang anak. Habang lumalala ang pang-aabuso, sinimulang itago ni Richard ang mga recordings, litrato at audio ng pang-aabuso ng kanyang asawa na ini-email naman niya sa kanyang sarili at tinatanggal sa kanyang telepono para hindi ito matuklasan ni Cherie. Ang pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa pang-aabuso ay nangyari nang makipag-ugnayan si Cherie sa isa sa mga kaibigan ni Richard na nagsasabing lasing si Richard at natatakot siya na baka may gawin ng asawa sa kanya. Nang dumating ang kaibigan, ibinunyag ni Richard ang katotohanan. Ipinakita niya sa kaibigan ang mga video footage na naipon niya. At ito na ang nag-udyok sa kaibigan na makipag-ugnayan sa pulisya sa ngalan ni Richard. Matapos arestuhin si Cherie, iniabot ni Richard ang 43 larawan ng kanyang mga pinsala kasunod ng mga pisikal na pag-atake na dinanas niya. Matapos ang mahabang investigasyon ng Humberside Police, umamin si Cherie Spencer na nagkasala sa pagiging controlling at mapang-abuso at 3 bilang ng pag-atake na nagdulot ng aktwal na pinsala sa katawan. Ito ay ilan sa mga larawan at videos na ipinakita ni Richard sa korte upang patunayan ang dinadanas niyang pagmamaltrato ng misis, lalo na kung ito ay lasing. Grabeng pagtitiis ang ginawa niya para lang hindi masira ang pamilya dahil umaasa pa rin siyang magbabago ang asawa. Siya ay nakulong ng 4 na taon noong February 2023 at binigyan ng restraining order upang hindi siya makalapit, makatawag o makipag-ugnayan kay Richard kailanman. Sa panahon ng pagdinig sa korte, sinabi ng hukom na si Kate Rayfield na ito na ang pinakamatindi niyang nahawak na kaso ng pang-aabuso ng isang misis sa kanyang mister. Umabot daw ito sa 20 years dahil natakot si Richard sa epekto nito sa kanyang pamilya kung siya ay magsumbong. Pinapahiya daw siya lagi ng asawa, inaalipusta at tinatakot kaya't nanliit siya sa kanyang sarili dahil pinaniwala siya ni Cherie na siya ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito. Naitago nilang lahat sa mga kapamilya at kaibigan na marahil ay hindi mag-aakalang mangyayari ito sa kanila dahil pareho silang edukado, may magandang trabaho at may malusog na pamilya. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.